Hello, what's up mga kumari kuntigan? Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga swerte, mahilig magpabuenas at mangontra sa mga malas. It's me, Rick Kumari, and welcome back to my channel. And for today's video po, mga kumari kuntigan, ay ito. Pangontra naman po ang gagawin natin, mga kumari kuntigan. Tayo po ay mag-share ngayon ng isang napaka-powerful po na gabay para tayo po ay makakontra ng mga sinasabing yun na nga. Baka kayo po'y nalulukuban na ng mga masamang mga panalangin o mga sumpa na maaaring yun na nagdadala sa inyo ng mga misfortune sa buhay. Nako, lalo pa ngayon ha, mga kumari kuntigang, ngayon po'y pumasok na nga po ang Hungry Ghost Month. Baka kayo po'y maabatan ng mga sinasabing mga negativities na yan, nagawa ng mga yan, mga espiritu dyan na nasa paligid nyo at yung mga gawa ng tao. Pues, kung ganyan pong mga sitwasyon nyo po ha, mga kumari kuntigang, ay ito. Ngayon naman po'y gagawa tayo ng isang pangmalakasan na pangontra. Kasi ngayon naman po tayo gagawa ng mga pangontra kasi medyo natagalan tayo sa paggawa ulit ng mga ganyang mga ritual ng pangontra. So ngayon po ay bibigyan ko kayo ng isang napakalakas at napaka-powerful po na ritualan pangontra para kayo po'y kontra na sa mga sinasabing mga negativities na yan na maaari nga pong nagbibigay na sa inyo ng paghihirap ng mga buhay po ninyo. Talaga ba? Opo ha, mga kumari kuntigang. Kaya wala na masyadong chikatalakis. Umpisahan na natin to. Wala na masyadong chika-chika at masyadong mga kung ano-anong intro. Let's proceed na. So, for today's. Baka nabibisaya ko ha, mga kumari kuntigang. So, for today's video po ha, mga kumari kuntigang, ay eto nga po. Tayo po'y gagawa ng isang particular na ritualang pangontra para nga tayo makakontra nga po sa mga sinasabing mga yan, kamalasan na maaring gawa ng mga tao sa paligid po ninyo. Ano yan? Halimbawa ha, mga kumari kuntigang, kayo po bagay lagi pa rin nakakaranas na yung palagi kayong parang nauusog, palagi kayong parang tinitigal po, yung lagi parang kayong minamalas at parang kayo kinokontra ng mga tao sa paligid po ninyo. Halimbawa, sa mga kapitbahay po ninyo, yan, o sa mga offices po ninyo, sa trabaho nyo, baka kayo kinaiingitan ng mga kasama nyo dyan, o kapitbahay nyo, o yung mga best friend nyo, mga paling harap, mga buwaka ng inang mga yan. Susurin nyo. Pues, kontrahin naman natin sila ngayon, ha, mga kumari kuntigang. Kasi ngayon po ituturuan ko nga kayo ng isang napaka-powerful po na pangontra na yun na nga, magtatanggal ng masinasabing mga yan, mga humhum o yung mga blockages na maaaring ipinadala na sa inyo. At tayo po ha, mga kumari kuntigang, ay gagamit dito ng isa talagang napakalakas na sangkap na talagang, nako, ito po'y proven na sa pag-create ng mga sinasabing mga positive shield o yun nga, pangontra sa mga sinasabing mga misfortune sa buhay na yan at mga kamalasan. Ano yan? Ang ating napaka-powerful po na ito, asin. Asin ha, mga kumari. Asin lang pala ako. Opo, kasi tayo po'y gagamit dito sa ating particular na ritual na ito ng asin na naman. Yan. Kasi alam niyo po ba, mga kumari kuntigang, na talagang ang asin ay hindi talaga malulupog. Hindi talaga siya matatalo ha, mga kumari kuntigang, malulupog. Ano yung tatalo sa sugal? So, po, ang ating mayor na sangkap po dito ay asin. Kasi talagang ang asin po hindi talaga, kumbaga, magagapi o matatalo na masinasabing kahit anong elemento o kahit anong mga kamalasan na yan, kahit anong masamang espiritu o dasal o mga panalangin o sinasabing ang kamalasan na maaari nga pong tumama sa inyo. Kaya kayo dapat panatilihin nyo lagi kayo may asin. Baka naman kayo may lagi nauubusan ng asin sa bahay po ninyo. May leche. Nako. Kaya naman tayo, mga kumari kuntigang, tigilan nyo yan. Iwasan nyo yan, mga kumari kuntigang, na kayo po'y mauubusan ng asin sa bahay po ninyo. Kasi sinasabi ko nga po, na talagang ang asin na isa po sa pinaka-powerful po yan na kasangkapan na maaring makapagprotekta sa atin. Laban nga sa masasabing ganyan, mga negativities, mga kamalasan, misfortune sa buhay, mga kung ano ng mga elemento, masamang mga espiritu sa bahay po ninyo, tatanggalin niya, palalayasin niya, mga kumari kuntigang, ng asin. Kaya tayo gagamit po dito ng asin. Ako talagang, hindi talaga ako nawawalan ng asin, mga kumari kuntigang. Yan, kahit marami po akong iba't ibang klase po na asin. Meron po ako itong yung tinatawag na yung ating rock salt. Tapos ako po yung umaangkat na nga po sa Palawan. Yung talagang, yung mga buo-buo talagang asin. Ako yung mino-orderan niya na makumari ko din sa Palawan, sa Puerto Princesa. Ipapadala nga ako sana nung isang beses, isang sako. Sabi ko, hindi ko naman yung asin yan, napakarami.
Tapos ako nito marami din po dito stocks po nung Himalayan salt kasi talagang isa po yan ha mga kumari kuntigang na napaka-powerful po na asin. Meron din po ako nung black salt na tinatawag ha mga kumari kuntigang. Talaga ba? Opo. Pero pwede po sa ating particular na ritual na gawin to. Gagamit lang po tayo ng ordinary po nating mga rock salt. Huwag po kayo gagamit ng mga iodized salt ha mga kumari kuntigang kasi yun po treated na. Mas maganda po yung talagang mga raw na asin ang gagamitin natin dito. So ganyan. Kayo kukuha lamang po ng isang garapon na ganyan, ha, mga kumari. Garapon lang po, yung walang takip po. Tapos, yan, pwede po yung mga bote ng Lady's Choice, sandwich spread. O yung mga bote po ng Nutella. Nako, malapit naman po yung pala yung, Bermas. Nako, tayo may magpo-promo ulit ng ating Nutella Battles for Christmas. Beke naman, ha, mga kumari. Pag ilang years na tayo, pang 5th year na natin ito ng Nutella Battles for Christmas na every year po, nagbibigay tayo ng mga Nutella chocolate, palaman. Sa mga bata. Di ba? Ngayon po, pang 5th year na natin ngayong December. Pero saka na yung Nutella Battles for Christmas na yan, mataltal naman ng Christmas eh. So, dito muna tayo kasi ngayon nga po yun nga, pumasok na nga po ang Hungry Ghost Man. So, kayo po, iminumungkahi na maglagay lagi nito ng asin sa inyo pong mga bahay. Sa lalo-lalo po sa harapan po ng pintuan po ninyo. Doon sa dalawang hamba po ng pintuan po ninyo, maglagay kayo ng isang boteng ganyan o tigisa po yun sa dalawang pintuan po ninyo sa magkabila. Maglagay kayo lagi ng asin dyan. Kasi ngayon nga po, diba, buong month po ito hanggang pong September 21 baka naglilingering dyan sa paligid po ninyo yung mga sinasabing mga hungry ghosts na yan at pumasok sa bahay po ninyo. Kayo malasin. Nakakatakot yun na makamari kong tigang. So, ganito, kayo po kukuha lamang po ng isang garapon o isang botelya na ganito. Tapos, lalagyan nyo lamang po ng kainaman pong asin. Dami ng asin yan. Sakto lang po hamak-malik. At pag nagsasali po kayo ng asin, ayusin nyo. Huwag nyo yung magpapatapon-tapon ng asin kasi sinasabi nga po na malas po ang nagtatapon po ng asin. So, ganyan. Ganyan karami lang po hamak-malik ang kailangan natin na asin. Tapos, kayo po kukuha lamang po ng isang gunting. Gunting, opo. Kasi nga kukontrahin na natin yung sinasabing masamang mga panalangin, mga supa, mga curses, o mga buyagya, mga tigalpo, yung mga palipad hangin, o yung mga itasabing usog ng mga tao na naiingit sa inyo. So, ito po hamak-marik, ito pong particular na ritual na ito, ang kukontra sa kanya. Ganito po, kayo po kukuha lamang po ng isang gunting. Anong gagawin natin sa gunting? Ganito lang po, ito po hamak-marik, ay ilalagay lamang po natin dito sa garapon ng asin. Paano? Yan, ganito po. Kahit ano pong klaseng gunting hamak-marik, basta kailangan po ay buo. Kasi alam niyo po ba ang gunting, isa po yung na kasangkapan din sa mga ritualan na ginagawang ganito na pwede natin gamitin pangunta sa mga negativities na yan. Ang ating gunting po ay isasaksak lamang po natin sa ating asin. Ako, ganyan lang po hamak-marik kutigang. Kailangan po kapag isasaksak natin itong gunting sa asin, yan po yung nakabukang ganyan, nakabuka. Kaya kayo po kumuha po nung garapon na medyo malaki-laki ang bunganga. Kasi isasaksak natin siyang ganyan. Sasaksak yung siyang ganyan pagkatapos. Pero bago natin ito gawin, hamak-marik, bago natin isaksak to, mag-alay po muna tayo ng prayers, konting panalangin. Kayo po manalangin po muna ng isang ama namin, isang abagin ng Maria, isang sumasampalataya, kumbaga affirmation dito sa ritual na ginagawa natin. Pagkatapos, kayo po manalangin o magpetisyon kayo. Ganito po sasabihin po ninyo. Sasabihin nyo dito sa gunting at asin, lahat ng mga masamang sumpa, masamang dalangin, masamang mga tigal po o mga palipad hangin na ipinadala sa inyo, curses, yan, ay pinuputol ko ng gunting at ibinabalik ko sa nagpadala sa akin. Kumbaga, i-return to the sender nyo siya. Ganon, ibinabalik ko lahat ng kamalasan na ito sa kung sino man na nagpadala nito sa akin. Ganon, tapos sabay saksak po, isasaksak yung ganyan o ibabaon nyo po ang gunting sa asin. Ganon. Ganon. Ayan na, hamak-marik kuntigang, ganyan lang po. Pagkatapos ano pong gagawin natin dito, ito po hamak-marik kuntigang ay ilalagay po natin sa ilalim po ng ating mga higaan o ng kama natin sa bedroom. Pero pwede rin naman po ito, kung halimbawa wala naman po kayong mga kama, kasi baka may magsasabi naman dyan na, paano kung wala kaming kama, saan namin ilalagay? Pwede naman po doon sa gilid laan, doon po sa mga katabi ng mga kama po nyo, hinigan nyo. Halimbawa kung wala naman kayong kama, sa banig kayo natutulog sa sahig. Sa gilid lang naman po hamak-marik kuntigang, basta't hindi po siya matatabig o matutumba. Hayaan nyo lamang po yan dyan ng 7 araw, dyan sa ilalim po ng mga
kama po ninyo, sa ilalim ng higaan nyo, ng katre nyo, ng papag nyo, ganun, wala kayong kama. Pagkatapos ng 7 araw, tanggalin nyo na po ito, kukunin natin siya. At ito po ang ating gunting, tatanggalin natin ganyan, ito po ihuhugasan natin sa tubig. At uulitin natin yung ating chant na yon na lahat ng mga masamang panalangin, sumpa at mga masamang mga tigal po, ganyan, palipad hangin, mga masamang buyag sa inyo na ipinadala sa inyo, pinuputol ko at pinapaanod ko sa tubig para ito hindi na bumalik sa akin. At ibinabalik ko sa taong nagpadala nito sa akin, ganun. Pinababalik ko o isinesend ko ulit o pinadadala ko yung mga sinasabing sumpang yan, ibinabalik ko sa iyo. Doon, ganun na makabalik ko habang hinuhugasan niyo po yung gunting sa tubig. At hayaan yung umagos para madala yung mga sinasabing mga na-absorb niya habang kayo po'y natutulog. Kasi siyempre baka kayo po'y kayo yung nagsasapay na sa mga sinasabing kamalasan na yan. Halimbawa, kayo po'y lagi nilang inoolat, lagi kayong walang pera, lagi kayong nababaon sa utang, ang dami-dami yung kung ano-anong sakit na nararamdaman sa katawan po ninyo. Eh yun na nga yung manifestation nga po ng sinasabing curses. Yun, kumbaga hinihigop na o pinuputol na nung ating gunting at hinihigop na nung ating asin yung mga sinasabing mga negativities na yan para tanggalin na sa inyo. Pagkatapos ito ating gunting ay hugasan natin sa tubig at itong ating asin ay itatapon na po natin sa ating mga inodoro. Ganon. Kaya nyo naman siyang maano doon sa inodoro tapos buhusan yung isang timbang tubig. Tapos mas maganda po, patakan nyo yan ng mga 3 kutsara pong suka at hayaan nyo yung manuot siya doon para yung sinasabing lahat ng mga kamalasan at sumpa o curses nga na nahigop niya at natanggal niya na sa inyo, madala ng tuloy at papalayo na sa inyo para hindi na siya bumalik ulit. O, ganun lang po ha, mga kuntigang. Napakasimple, di ba ga? O, subukan nyo. Hindi nyo susubukan. Subukan nyo para malaman nyo po kung ano po ang magiging epekto nito sa buhay po ninyo. Para gumaan-gaan na yung mga nararamdaman yung mga kamalasan na yan, eh para kay swertihin naman. Sorry, Joseph. So, ganun lang po, Hamak Marikuntigang. Ganun lang po, Hamak Marikuntigang. At may trivia pa po ako sa inyo, Hamak Marikuntigang, tungkol po sa gunting. Alam nyo ba na ang gunting ay napakaswerte nga niyan? Pwede po gamitin natin yan sa pagkontra sa mga sinasabing kamalasan yan. Pero alam nyo po ba na ang gunting din po, pwede din po maghatid dyan sa atin ng kamalasan kapag ka ang gunting po ninyo na ginagamit po sa bahay nyo ay putol na o bali na yung tatangnan o yung pinaka-blade niya na putol na, sira na, huwag yun ang gagamitin ng gunting kasi negative na po yan. Yun naman po ang maghahatid naman po sa inyo ng katakot-takot na kamalasan. Ganun pala. Opo, kaya i-check nyo yan, Hamak Marikuntigang. Baka kayo po may mga gunting dyan na, yun na nga, sira na, putol-putol na, o yung warak-warak na, ginagamit nyo pa rin. Itapon nyo na po yan, Hamak Marikuntigang, kasi negative na po yan. Opo, Hamak Marikuntigang. Isa pa pong gamit po ng gunting. Halimbawa sa mga doormat po ninyo, yun nga, lagi halimbawa yung minamalas talaga kayo, yung lagi kayong walang pera, lagi kayong kung ano nung mga sakit ang nararamdaman nyo sa bahay, may malaging mga kasama sa bahay nagkakasakit, tapos kayo napapaon lagi sa utang, wala kayong pera, lagi kayong said, napakaraming problema dumarating patong-patong. Para maputol yan, Hamak Marikuntigang, maglagay kayo ng gunting sa ilalim po ng mga doormat po ninyo. Gunting po, ilalagay sa doormat po ninyo, sa pinaka-doormat nyo, sa may main door. Sa loob po, Hamak Marikuntigang, hindi sa labas. Tapos, hayaan nyo lang po yan ng mga 7 araw dyan, tanggalin nyo po siya, tapos hugasan nyo yung gunting. Tapos, ulitin nyo lang po yung cycle, Hamak Marikuntigang, ganun din po yun. Katulad din po nung ginagawa natin, katulad sa paglalagay po ng mga pardible sa ilalim po ng ating mga doormat, o yung paglalagay po ng dahon ng laurel at sinulid na pula sa ilalim ng doormat. Pampaswerte naman po yung mga yon. Yon, yung dahon ng laurel, maglagay kayo sa ilalim ng doormat po ninyo, o 3 pirasong silver coins o yung mga piso, tapos isang sinulid na pula. Ilalagay nyo po sa ilalim po ng inyong pong mga doormat. Pampaswerte naman po yun. Pero kung gusto nyo na po makakontra naman ng mga negativities at kamalasan, yan, yung mga masamang sumpat, panalangin sa inyo, maglagay kayo ng gunting o kaya yung pardible naman sa ilalim po ng mga doormat nyo. Ganon. O, di ba ga? O, so yun po, Hamak Marikuntigang, sana po may napod na mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that, mga Marikuntigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga Marikuntigang. Darno!